Magandang umaga mga kapatid. Kinalulugod po namin ang inyong pakikibahagi sa Banal na Eucharistia. Ngayon po ay ika-8 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuna po sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Monsignor Sabina Bento. Magsilayo po tayo. Ngayon po ay ika-8 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuna po sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Monsignor Sabina Bento. Magsilayo po tayo. Tayo'y nagkakatipon upang pagsaluhan ang kaligtasan alay ng Diyos sa ating lahat. Araw ng linggo, araw ng Panginoon, tayo'y sumamba sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Ang Panginoon, pag dumarating sa atin, ay pinaghandaan natin, nililinis natin ang sarili kung paano bahay natin at kwarto'y nililinis kung merong darating.
Kaya't unang linggo sa buwan, pagsaliwa ng binyag na tinanggap natin kung saan tayo unang nilinis, kung saan natin natamo ang biyaya ng Diyos. Minsan pa, mga ginigilid ko, ang ating dalangin, ang manaming makapangyarihan, niloobong sa tubig na bukal ng buhay at tagapagdulot ng kalinisan. Ang kalooban namin magkamit ng katalisayan at ang iyong buhay na binibigay sa mga hinirang. Inirin po namin marapatin mong basbasan ang tubig na ngayon nais namin mawisik sa aming katawan. Pagkaloob mong serbahin ito sa amin ang buhay na iyong binigay sa amin kami binyagan at ipagsanggalang naman ito sa tanang kasamaan ang aming buong katauhan upang makatulog kami sa iyo ng may kadalisayan sa ipagkakamit namin ang kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Dalisayin nawa tayo ng makapangyarihan Diyos sa ating mga kasalanan, lalo na ngayon tayo'y sa Miyerkules na magsisimula na ng Kwaresma sa pamamagitan ng Miyerkules ng Abo. At pakundangan din sa pagdirimang nito ng pagpupurit sa salamat. Nawa tayo na makapakinabang sa Pilipinas sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen.
Pinabayaan na tayo ng Panginoon. Nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak. Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniwan. Kung mayroon mo ang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa iyo kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang aming pagkakamigtas ay ang Diyos kong kalasag. Ang aming pagkakamigtas ay ang Diyos kong kalasag. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa. Ang kaligtas ay nagbubuhat sa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas. Tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang aking tagapagligtas ay ang Diyos kong kalasag. Tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asa'y tanging nasa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas. Tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang aming tagapagligtas ay ang Diyos kong kalasag. Ang kaligtas ay ko, aking karangalan ay buhat sa Diyos. Nasa Kanya lamang, malakas ko siyang tagapagsangkalan. Matibay na buo na aking kalooban. Mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos, sa Kanya
Sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ang katiwalay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin ang ako'y hatulan ninyo o ng alimang hukuman ng tao. Ni ako may hindi humaharap sa aking sarili. Walang bumagpagabag sa aking buhi, ngunit hindi nangangahulugang ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Kaya huwag kayong humatol nang wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at ipahahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa'y tatanggap ng papuri na uukol sa Kanya mula sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kasi tayo po. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Sumainyo ang Panginoon. At sa inyo rin. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang mga paglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sabagat kapubutan niya ang isa at ibigyan ng ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mapaghabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Basta ninyo ang mga ibon. Hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya nagtitipon sa bahan. Gayunman pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang pagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito
bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay gagatong na sa kalan, ay dinaranta ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin. Sabagat ang mga bagay nito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong Amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pagsumikapan ninyo ng higit sa lahat na pagharian kayo ng Diyos at mabuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Pagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas sa kanan ninyong harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Mga kapatid ko, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka naman ang Panginoon sa Kristo. Hindi itinuturo ni Jesus na tayo maging mga tamad, na tayo mga walang ikama paghahanda sa kinabukasan. Ang kanyang binibigyan din, hindi mo maaaring lunasan ngayon. Ngayon na, lahat na. Ilagay mo sa lugar, iyon ang kanyang pangunahin na habilin. Ang lahat ilagay sa tamang lugar. At yun nga pambungad niyang sinabi, hindi ka makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Iyan ay totoo. At dito, nais niyang ipakilala natin, tayo ba'y may mga pananampalataya o wala pa? Tayo ba'y katulad ng mga tao na hindi naman mga binyagan? O tayo ba'y may pagkakaiba? Nasaan ang pagkakaiba na sa atin ay hinahanap? Ang ating pananalig sa Diyos bilang Ama, na sa Kaniyang pagkalinga, hindi niya tayo pababayaan. Bibigyan at bibigyan niya tayo ng pagkakataon. Bibigyan at bibigyan niya tayo ng kakayanan. Huwag kang mabalisa na para kang walang pananampalataya o sinasampalatayanan. Ilagay mo sa lugar. Magsipag ka, gawin mo lahat ang magagawa mo upang tiyakin mo na ikaw ay meron ng iyong kakailanganin. Ngunit, huwag mong ituring ng mga bagay na material ang siya mong Panginoon at layunin kung bakit ka nabubuhay. Ilagay mo sa lugar. Mga kababayan, nasa lugar ba na dahilan sa isang sigarilyo mananaksak ka? Nasa lugar ba na dahilan sa pera, ang pamilya mo ay ilalagay mo sa kagipitan? Kahapon, ako'y may nabasa ng isang international report na kung saan napuna na mayroong mga magulang na ang sariling mga anak ay itinutulak sa cybercrime. Sabi nila, picture lang naman. Kaya pumapayag sila, yung mga anak nilang mga bata ay hubot-hubad na pasayawin sa harap ng kamera at ito ang ipagbili sa kanino man sa internet. Narinig natin kung paano hindi sa isang lugar dito sa ating bansa meron ng nirate ang NBI. May mga magulang, may mga asawa. Minsan, ako'y lungkot na lungkot sapagkat alam ko itong lalaki, inyahatid ba niya yung kanyang asawa? Saan? Kung saan ibibenta yung kanyang laman? At bakit? Doon sa kinikita. Ano yung kita?
Gaano ba kahalaga yun? Alam ni Jesus kung mayroong karibal ang Diyos sa pagpapahalaga ng tao, hindi sa labi. Napakarami na kaluluwa ipinagbibili. Magulang nilalapastangan, asawa ibinibenta, sarili pinagbibili. Anak, alam natin, bayan ikinakatuwa. At alam natin na sa Pilipinas, napakarami tayong kababayan na ang kanilang bayan, Pilipinas, handa nilang ikangay mapahamak basta't sila'y magkamkam. Ulit-ulit sa kasaysayan ng ating bansa. Kaya ang tanong, ang mga Pilipino ba ay may tunay na pananampalataya tulad ng sinasabi sa Ebanghelyo? Alam nila, Diyos lamang ang iyong Panginoon. Huwag mong Panginoonin ang kayamanan sapagkat ikaw ay walang kapanatagan na matutuklasan. Walang kapayapaan. Iyan ang sa atin ay binanggit kanina sa Salmo Responsorio na inawit ng buong ganda. Ngunit may isang awit tayo na tama-tama roon. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Alam ba ninyo, kumanta nun sa mulat, estudyante ng Miswita sa Ateneo. Iyon ang talagang translation ng Psalm 62. Diyos ang aking moob, siya ang aking tanggulan, siya ang aking kublihan, sa Kanya lamang ako mapapanatag. At yan po'y totoo-totoo. Sino ang naglingkod at sumamba sa kayamanan, kapangyarihan o ano paman, at ang Diyos ang tinalikuran, ang nakatuklas ng katiwasayan, kapanatagan, kapayapaan, kahulugan, kaligtasan. Wala. Merong isang santo na kaya siya santo sapagat natuklasan niya ang katotohanan iyan. Siya ang nagsabing, O Diyos, ang puso ko ay walang kapanatagan hanggat hindi ito sa iyo nakikinig. Si San Agustin. Si San Agustin na kung ano yung ambisyon ng mundo, yun din ang kanya. Kaya nga yung inaniyan si Santa Monica, masasabi natin lubuhanan ng dugo sapagat ang anak niyang minamahal ay nalulunong sumasamba sa kamunduhan. Si San Agustin, lahat sinubok. Si San Agustin din may anak sa labas. Ang nakatatawa yung anak niya ngayon, pinangalanan pa niya ng Diyos Dado. Ang ibig sabihin ng Diyos Dado, Dado, bigay ng Diyos. Sabi ng Diyos, uy, wala akong kinalaman diyan. Pero natuklasan ni San Agustin, walang kapanatagan. Walang kapanatagan kung ang Diyos ang iyong pasusuklingan, kung meron kang ibang sasambahin maliban sa Kanya. Tayo mga ginigili ko sa Miyerkules ay magsisimula na ng panahon ng Kwaresma. Mahalaga na ito'y ating pag-isipan. At siya nga pala, ito'y taon ng laiko. Napakahalaga na isipin natin ngayong Kwaresma. Paano tayo bilang mga laiko? Anong ibig sabihin ng laiko? Tayo mga binyagan na kalat sa buong mundo upang saan man tayo naroon, anuman ang ating ginagawa, panindigan natin at patunayan ang pananampalataya. Iyan ang laiko. Ikaw ang binyagan na ikinalat sa mundo upang saan ka man naroon, anuman ang ginagawa mo, ang pananampalataya, ang pinangangatawanan mo, ang pananalig mo sa Diyos, ang batayan mo. Ano ang inyong project? Bilang laiko, ako po'y may project. At yun ang gusto kong ibahagi sa inyo. Pagkat ngayong Kwaresma, ako'y nananawagan sa inyo, ano ang inyong gagawin at may tutulong. Hindi ko malaman kung nabalikan na ninyo na ako'y sa wakas nakapagpatayo na ng isang transient home para sa matatanda at mga may sakit na pari para sa buong kaparian ng Pilipinas. Dito sa Maynila, sa East Fairview,
Meron pong isang matandang babae na sabi sa akin ng Senyor, yung pong retirement ko diyan sa tabi ng Eco Park, kunin na ninyo at gamitin ninyo para sa mapahe. 2 taon tinatanggihan ko sapagkat hindi ko alam kung paano ko gagamitin. Ayokong tumanggap ng donasyon na hindi ko gagamitin. Biglang nagkaroon ako ng inspirasyon. Yung mga paring, mga taga Bicol, taga Ilocos, nagpupuntahan sa Maynila, walang matuluyan kung saan ko nakikituloy. Sabi ko, yun ang kailangan. Transient home, isang pansamantala na matutuluyan ng matatanda at mga mesa natin pare. Tayo ko po, kaya lang utang. Napakabait nung si Engineer Paulino Peck, isang atenista mula sa Davao. Sabi, Senyor, gawin natin kailangan. At meron akong mga matatandang pare na doon tumutuloy pag narito. At ngayon po, ang aking project ay babayaran niyon. Kaya ako'y mayroong parapol. At Diyos ang nagmahala. Alam mo niyo bakit? May nag-donate sa akin ng isang condo unit. Yun ang aking first prize. Isang condo unit diyan sa Cubao. Sana isa sa inyong manalo. At ang aking second prize ay Father Dave Concepcion. Kilala niyo si Father Dave ng Catholic Travel. Binigyan naman ako ng second prize. Trip for 2 sa Hong Kong. Bahala na kayo sa visa. At yung mga consolation prizes, mga cellphone. Kaya sabi ko kay Dr. Wentz, ay next week ko pa dadalhin yung mga parapol tickets. Sinabi ko na rin kay Father Nilo. Lahat po ng mga parokya sa Kamaynilaan, sa iba't ibang lalawigan ng mga estudyante ko, mga pare, silang lahat ang akin ngayong nilalapitan. Kagabi ako'y nasa Antipolo, sabi ng Vicar General na estudyante ko, si Monsignor Rigo. Sabi ni Monsignor, siyempre tutulungan ka namin. Basta dalhin po ninyo yung mga ticket at ipamumudbud namin sa aming mga parokya. At kayo po dito sa EDSA Shrine, kung saan bago mag-bisay, pinagdarasal ninyo ang lahat ng mga pare. Yung salita't dasal, napakahalaga. Ngunit yung kilos at pakikipagkaisa para tayo tunay na makatulong sa pangangailangan na napakalinaw. Iyon po ang buuin natin ngayong panahon ng Kwaresma sa taon ng laiko. Sa ganitong paraan, makita natin kung anong ibig sabihin ng Ebanghelyo. Lahat ilagay mo sa lugar. Alam mo na hindi mo sinasamba, alamang meron ka, mali ito malaki, kung ito'y handa mong gamitin sa tama. Ngunit maliit man o malaki, malina kapag ito'y sinamba mo at dahilan dito, ipapahamak mo ang mga mahal mo, hindi mo sasakluluhan ang humihingi ng tulong sa iyo. Hindi tayo makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Sa atin ay iisa ang Panginoong Diyos. Anuman, sino pa man na naiiba, mahal man natin, mahalagahin man natin, mahalaga man sa atin at totoo at maganda, ilagay sa lugar, ito'y kasama lamang natin, ito'y kasangkapan lamang natin, upang ang Diyos ay walatiin, upang siya'y sambahin, upang siya ay pasalamatan. Amen. Sila yung po tayo. Amen.
lahat. Sapagkat pinapala sa akin ng liturya ng salita ang paglingap sa atin ng Diyos, gayon din naman ang pagtulad natin sa Kanyang paglingap sa isa't isa. Nakababatid sa ganito natin pangangailangan, pakumbaba tayo makiusap para sa tulong ng Panginoon. Bigay natin, Panginoon, tingin mo kami. Panginoon, ibigay mo kami. Para sa simbahan, ang tahanan ng lahat ng sumasampalataya, nawa, siya'y maging malingning na halimbawa para sa lahat ng tao sa pagpapahalaga sa pagpapahayag at pagkatatag ng kaharian ng Diyos ng higit sa lahat ng pagpapahalaga. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, lahat ng pari at iba pang pinunong relihiyoso, nawa, magtotoo silang lagi sa matibay na pananalig sa pagpapala ng Panginoon para sa kanilang mga pangangailangang material habang nagsisikap maglingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo kami. Para sa ating mga pinuno at iba pang lingkod bayan, nawa, sila'y maging tapat at mabisang kasangkapan ng malasakit ng Diyos sa pagbibigay ng kailangan nating paglilingkod para sa payapa at likas na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo kami. Para sa lahat ng guro, doktor, nurses, kasapi sa hukuman at may mananagutan sa kaligtasang pamadla, nawa, sila'y makapaglingkod ng tapat sa lahat ng mamamayan, ngunit lalo na sa mga dukhat, walang tagapagtanggol. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo kami. Para sa lahat ng kabataang Pilipino, nawa, pahalagahan nila ang mga tunay na Pilipino at Kristiyanong pagpapahalaga at matatag nilang tutulan ang materialismo at kasakiman. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo kami. Para sa mga kasapi sa ating pamayanan, lalo na ang nakararanas ng kahirapang pinansyal, nawa, malampasan nila ang kanilang kasalukuyang kahirapan ng may karangalan, pag-asa at paggawa habang nanalig sa banal na pagpapala. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo kami. Hingit natin manalangin ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong Diyos, bukal ng aming pag-asa at bukas palad na tagapagbigay ng aming mga kailangan, lingapin mo po kaming lahat. Ipagkaloob mo sa amin ang tamang pagpapataga sa mga bagay-bagay at pagsusumikap na itampok ang mga pagpapahalaga ng kaharian kung saan ka nabubuhay at nag-ahari magpasawalang hanggan. Amen. Mag-iipo po tayo. Ang
natin tayo mga kinikili ko upang itong ating pagsamba at pagsisimba sa araw ng Panginoon ay maging kalutugon sa Diyos Amang makapangyarihan. Ang gabinawa ng Panginoon, itong paahal sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng Panan. Ama, ipinagkakaloob mo po ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong aral. Kaawaan mo kami pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan namin bilang pagpapala mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa iyo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat siya at pasalamatan. Ang manaming makapangyarihan. Tunay kong marapat ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilaran sa katauhan, patuloy pa rin ang iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubo sa tanan. At ang sugo mong anak ay naging tinay mo sa amin. Bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasubayin. Niloob mo po ito upang iyong mamala sa aming pagkatao ang inyong mong anak. At kami kamayat mong may pag-ibig na tulad ng pagtatami mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang mali ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan at ng iyong pagtingin na aming ibinaksinong ikaw ay suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagpupuri sa iyong walang upay sa kalangitan, kami po dito sa Edsa Shrine ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sapagkat sa panggitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo at sa pangyarihan ng Banal na Espiritu ang lahat ibibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawang mong tinitibo ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ng malinis na alay sa pagsamba sa iyong aral. Ama, sinasapot ko namin pagkabanalin mo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang mga kaloob nito. Ito naway maging katawan ng dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nagutos ipagdiwang namin ang misteryo ito. Noong gabi, ipagkalulog siya. Kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, pinati iyon. Ibinigay sa kanyang mga lagat na ang bika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Hindi naman matapos sa lapunan, kinuha niya ang kalis na may alak. Muli nagpasalamat sa iyo, binigay yon sa mga nagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo
dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay bubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kasi tayo po ito. Pagdangal natin ang pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami nagbuhos mong buhay. O Jesus, aming man, itas mo kami kalan. O Jesus, aming man, ngayon at Ama, binubulita mo lang yung pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, kaya hindi na kanyang muling pagkabuhay at pagkapiyat sa alamihan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinanalabihan, kaya bilang pasalamat na ipiyang iniaalay ang buhay at banal na pagkahain ito. Tumayan mo ang dugna ito ng iyong sambayanan. Masdan mo po ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay, upang mo kami muling ipagkasundo sa iyo. Loobin mo kaming tatanggap sa kanyang katawan na dugo ay magpuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan, mga tunay na kadiwa ni Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na akong panahon na katalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pangalan. Kaisa ng ina ng Diyos ang mga Birheng Maria, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, mga martir at lahat ng mga banal na aming inaasang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang nandugpod ito na aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunganawa ng kapayapaan, pagbabago, kaligtasan para sa sandaigdigin. Dadalhin mo po sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong Santa Iglesia na naglalakbay sa lupa. Kasama na lingkod na si Papa Francisco, na aming obispo si Luis Antonio, ng tanang mga obispo ng buong kapalinan, lalo na po yung matatanda at may karamdaman pa at ang iyong piniling sa bayanan. Tingin mo ang mga kailingan ng iyong kanan na iyong pagtitipon mo dito sa iyong harapan. Amang mawilin, tugtugin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat mga sulot ng daigdig. Kaawan mo po't patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumauna at ang lahat ng lumisan sa mundong ito at taglayang pag-ibig sa iyo. Kami po'y umaasang makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng iyong kaninginang walang maliw sapagkat aming masisilayan ng iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinag-aarahanan ng bawat kaloob mo para sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, O Diyos amang kapangyarihan, ikaw ay pinupuri pinagdarama, kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa buhay natin pang-araw-araw, tunay nga ang Diyos lamang ang paglikuran at hindi ang anumang bagay-bagay lamang. Tanggapin natin si Jesus, siya ang ating lakas, siya ang ating sigla. Tunay awitin ang panalangin sa kanya rin kain. Sumasalang
namin pinapasukan ng paralan sa aming buong bayan. Ilayo mo po kami sa lahat ng kapahamakan, sa lahat ng kasakliman, sa lahat ng karahasan. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Yesu Kristo, aming manunubos. Panginoong Jesus, huwag lubos na namin sa laang ang marami naming mga kasalanan at kahihiyan. Pagbukas ang tingnan mo kayo ang pananampalataya mo sa Iglesia. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakain sa pagbabago, kaunlaran, ayon sa ikasisya ng iyong kalooban, na bubukay ka nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Mga ginigilig ko, laging atin ang kalinga ng Diyos. Tiyakin natin tayo lahat ay bukas puso. Ipakita natin ito sa ating pagbabatian. Kordero ng Diyos. Narito siya. Sa kanya lamang tayo mapapanatag. Siya ating pagdating, ating aminin, Panginoon, hindi ako karapat-dapat nagpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
pinagbabatang pagkawasak ng kapaligiran ipinagkaloob ninyo sa amin. Bunga ng malawakang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maipalaganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan, sa kasaganaan, ang pagbibigayan, sa kalalitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung magigibago ang pagkakasalamin, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maihatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan po kami kumalinga sa halip na kalingain, maglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kami maghangad ng karangyaan at punuin ninyo kami ng inyong pag-ibig at kalwalhatian. Pahintulutan ninyo kami maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pong iyong pinapakinabang ay iusan ang kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikinuhok sa iyong buhay na walang pagtatapos. Inilulog po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sandali po namin hinihiling ang inyong taxi. Sa ika-4 ng Marso, Martes, alas 7:30 ng gabi, ay gaganapin ang pagsunog ng mga palaspas na napaspasan ng isang taon. Ang mga abo nito ay siyang gagamitin sa Miyerkules ng Abo. Hinihiling po namin na dalhin ninyo ang inyong mga palaspas para sa araw na ito upang magamit sa aming pagsunog. Sa 5 ng Marso ay Miyerkules ng Abo o Ash Wednesday, ang simula ng mahal na araw. Ito po ay araw ng panalangin at pag-aayuno. Ang ating pong mga misa ay ang mga sumusunod. Alas 6:30, alas 8, alas 9:30 at alas 11 ng umaga. Alas 12:15, alas 4 at alas 5:30 ng hapon at alas 7 ng gabi. Panghuli, ang lahat ay inaanyayahan sa isang grand reunion concert ng Manila Metropolitan Theater, Chorus, sa ika-8 ng Marso, Sabado, pagkatapos ng misa ng alas 7 ng gabi. Maraming pong salamat. Tanggapin na po natin ang huling pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo at ang inyong mga pamilya ng ating mga waging Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kinikilig sa misa nito, lahat ay pinagpala, humayo. Tiyakin ninyo kung sino ang inyong tunay na Panginoon. Salamat Diyos.